Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapag tinanong natin ang mga tao, bakit ka nagtitiis sa trabaho, sa pag-aaral, sa negosyo, at sa madami pang larangan? Ang madalas na sagot nila ay, para makaipon at bibili ako ng ganito. Para mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang mga anak o pamilya. Para maka-abroad dahil mas malaki ang sahod doon. At iba pa. Sa Islam, mali ang ganyang kasagutan. May iisang layunin bakit ka magtitiis. Pakinggan po natin ang sabi ng tagapaglikha. Wali rabbika fasbir. At para sa iyong Panginoon ay magtiis ka. Walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. At silang nagtitiis na hangad ang lugod o awa ng kanilang Panginoon. Ayan kapatid, para po sa tagapaglikha ang pagtitiis. Hindi sa kanino o ano paman. Iyong makabili ka ng gusto mo, mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya mo, mag-abroad dahil mas malaking sahod, ang mga ito ay resulta ng pagtitiis mo at hindi layunin. Sabi po ng mga ulama o Muslim scholars, ang sabar ay pundasyon ng mga mabubuting katangian. Hindi ka magiging magalang kung hindi ka nagtataglay ng pagtitiis. Dahil pagtitiisan mo ang maging hindi magalang. Hindi ka po magiging masipag kung wala sa katangian mo ang pagtitiis. Dahil pipigilan mo ang iyong sarili na maging tamad. Hindi ka magiging mapagbigay kung hindi mo pagtitiisan ang maging madamot o kuripot. Hindi ka magiging tapat kung hindi ka magtitiis na iwanan ang pagsisinungaling. Sa tingin mo po ba na magiging mahiyain ka kung hindi ka magtitiis na maging makapal ang mukha o walang hiya? Sabi ng mga ulama o Muslim scholars, ang sabar o pagtitiis ay pundasyon ng mga mabubuting katangian. Sabi naman po ni At-Tahir bin Ashur, rahimahullah, ang sabar ay susi tungo sa mabubuting gawain at siyang ugat nito. Kapag ang mananampalataya ay kumikilos ng may pagtitiis o sabar, sasanga ang kabutihan at katinuan at magpapatuloy siya sa ganitong kalagayan ng may kadalian. Opo, madaming magaganda at mabubuting katangian na turo sa Islam tulad ng mga nasabi natin kanina at maaaring makaramdam ka nang mahirap isabuhay ang mga ito. Kapatid, huwag nang mabahala. Huwag nang mag-alala dahil may formula tayo para ito ay maging madali. Ang buod sa sinabi ni At-Tahir bin Ashur ay sikapin mong maging taglay at isagawa ang pagtitiis sa iyong buhay. At uusbong sa sarili mo, isa-isa ang mga magagandang katangian, insyaallah. Wala pong mahirap sa Islam. Bagkus, hangad ni Allah sa atin ang kadalian o kagaangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.